Nang bata pa ako palagi kong tinatanong kung bakit sila nagpapakalulong sa alak at serbesa, sakit sa ulo at pagkasuka lang naman ang hatid nito at dala. Hanggang sa lumaki na napagtanto ko na hindi naman pala ang lasa nito. Ang nakakahalina o ang ginhawa nitong kasama. Minsan ang pag-inom pala ng alak ay isang paanyaya na gusto mong makalimot kahit pansamantala. Na gusto mong tumakas sa problema at kumawala sa mga alaala. Ang pag-inom ay nangangahulugan din pala ng pahinga. Kahit anong hirap ng buhay at sitwasyon sikaping bumukod at itaguyod ang sariling pamilya. Bumukod ka sa ando mo man o hindi ang biyenan. Iba pa rin kasi yung freedom na mararamdaman mo bilang isang asawa at magulang na nagagawa mo yung gusto mo para sa sarili mong pamilya in your own roof. Mas nagkakaroon tayo ng room to grow bilang isang magulang at asawa. I believe that this is very important for a healthy marriage, healthy parenting and healthy family relationship. Check your spouse kung komportable ba siya sa kinalalagyan niya. Baka hindi mo alam gustong-gusto na niya ng family privacy. May mga misis na nagtitiis lang dahil hinahayaan nilang mag-lead ang mister nila pero kung ito naman din ang male lead sa laging hindi nyo pagkakaintindihan siguro panahon na para mag-step out sa iyong comfort zone. You cannot grow if you choose to stay in your comfort zone. Minsan may mga mister na kailangan lang ng konting push pero samahan natin ng support at panghihikayat na kaya niya at kaya ninyong mag-asawa. Laging idaan sa maayos na usapan. Laging piliin kung anong mas makakabuti para sa pamilya. Money can be earned pero yung pamilyang tinataguyod nyo mahirap ayusin kapag naging dysfunctional na. Magtiwala kayo sa Diyos na kaya niyang mag-provide. Basta marunong kayong magsumikap at kung gusto naman talaga laging may paraan. Genesis Kapitulo 2 versikulo 24 Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Mahalin ang asawa. 9 reasons kung bakit masarap katabi ang iyong asawa sa pagtulog. Iba pa rin kapag katabi mo ang asawa mo sa pagtulog. 1. May tatapik sa likuran o kaya'y hihimas sa tiyan mo para lang makahanap ka ng masarap na tulog. 2. May kagaw ka sa kumot kapag madyaino na ang gabi. 3. May papatay ng aircon, electric fan sa lamig o kaya'y magbubukas sa sobrang init. 4. May dadante sa iyo, o mas tamang sabihin, may madadantayan ka. 5. May gigising sa iyo kapag malakas ang hilik mo lalo na kapag umuungol ka na sa bangungot. 6. May magdadala sa iyo ng tubig kapag bigla kang sinumpong ng sakit mo. 7. May masasabihan ka ng kwento ng buhay mo sa maghapon kahit minsan ay nakakatulugan ka niya. 8. May mga ngalabot sa iyo ng 3 ng madaling araw. 9. May hahalik sa iyo paggising mo. Iba pa rin kapag katabi ang asawa sa pagtulog. Mas payapa, panatag at secured ka dahil alam mong katabi mo ang taong nagmamahal sa iyo at minamahal mo. Mahalin ng asawa siya ay biyaya sa atin ng ating Diyos.